Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-arabi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نذكر أنفسنا في هذا اليوم المبارك وهو آخر جمعة لشهر شعبان في هذا العام 1443 هجرية، حيث إن الله تبارك وتعالى يشجعنا ويحثنا ويذكرنا بآياته
من الكتاب من كتابه الكريم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستعداد لهذا الشهر الذي سنستقبله ويستقبلنا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, narito na tayo sa pinakahuling Jumu'ah ng buwan ng Sha'ban sa taon na ito 1443 ng Hijrah. Andito tayo sa ika-29 ng Sha'ban sa taon na ito ng Hijrah. Ibig sabihin, mamayang Salatul Maghrib, sa pagitan ng Asr at ng Maghrib, ang ating mga durun lil ifta o ang mga muftun at ang mga ulama natin, pati na rin tayo, encourage o sunna sa atin na sumilip sa bagong buwan. Kung makikita ba ang buwan ng Ramadan, alinsunod sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, iniulat ni Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 30 Sha'ban o fa akmilu Sha'ban 30. Sa isang riwaya, idza ra'aytumuhu fasumu wa idza lam tarawhu fa akmilu. Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa aftiru wa in lam tarawhu faqduru lahu. Rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mag-ayuno kapag nakita ninyo ang bagong buwan ng Ramadan. Simulan ninyo ang pag-ayuno ninyo kapag nakita nyo ito. At kapag hindi nyo naman ito nakita, ay kumplituhin ninyo ang 30 araw ng Sha'ban. Nangangahulugan, mali na sabihin natin o yung kumakalat sa mga social media sites na sigurado na daw na bukas ang simula ng ayuno. Dito sa atin sa Pilipinas o hindi kaya sa Southeast Asia na magkakalapit na mga bansa. Mali na sabihin yung ganun dahil titingin pa tayo sa buwan. Dahil kung sa hisab al-falaki lang tayo magbabatay sa astronomy, ay sigurado kaya nating ayunuhan yun sa petsa na gusto natin ayon sa astronomy, pero hindi natin salungat naman tayo sa sinabi o inutos ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Hadith mula kay Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, hadithun muttafaqun ala sihhatihi. Sabi ng propeta, inna nahnu ummatun umya. Tayo ay kasabi niya ay ummah na hindi lettered. Hindi tayo lettered na ummah. La naktub wala nahsib. Kung titingin tayo o magdadab tayo o mag-aano ng buwan sa isang taon, ay hindi natin kailangang kalkulahin at hindi kailangang bilangin. Wa na'rifu ash-shahr fi kada wa kada. Wa na'rifu ash-shahra kada wa kada. Nakikilala natin ang buwan sa ganito't ganire. Ay yani, sabi ni Imam al-Bukhari bilang paglilinaw, ni Abu Hasan Abu Musa al-Ash'ari bilang paglilinaw sa hadith, sabi niya ay taratan 29 wa taratan 30. Minsan ang buwan ay tumatamang 29 days o hindi kaya ay 30 days. Yun lang ang sa buwan ng Hijrah na tinatawag. Hindi tayo nagti-28, hindi tayo nagti-31 ang mga araw sa isang buwan sa Hijrah. 29 lang yan or 30. Taratan 29, taratan 30. Yan ang nabanggit sa hadith. Nangangahulugan, hindi tayo pinapahirapan ng ating agama. Ang agama Islam, gaya ng sinabi ni Allah, yuridu bikumul yusr.
Gusto ni Allah magaanan kayo. Ngayon, ayaw pala ni Allah subhanahu wa ta'ala mahirapan tayo. Ustad, bakit taon-taon nagiging diskusyon itong buwan? Samantala, Ustad, isa din ang buwan sa Saudi, isa din ang buwan sa atin. Bakit ikaw, Ustad? Meron pa tayong Darul Ifta dito na titingin o sisilip sa buwan. Bakit hindi po pwedeng Saudi na lang? Sumunod na lang tayo lahat sa kanila? Yan ang ating pagtatalakay ngayon para maging malinaw sa ating isip at puso at mawala yung syubha o yung pag-aalanganin sa atin. Una sa lahat, ang relihiyong Islam, hindi ito relihiyon ng tagisan ng talino ng bawat isa. Gaya ng sinabi natin nung mga nakalipas, ang opinion ko, opinion mo, hindi kailangan ng Islam. Hindi kailangan ng Islam. Ang Islam, bumabatay parati sa Quran, sa Hadith, at sa kung paanong sinabuhay ng mga salafus salih. Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, paano nila ginawa. Na ang ibig sabihin, kahit pa ang tao matuto ng lumipad sa alapaap at nag-traffic na sa langit sa mga darating na mga next 20 years, ang Islam mananatiling Islam at hindi mababago. Tandaan nyo yan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasul. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, ano bang tama? Pagtakbiratul ihram ba? Allahu Akbar o Allahu Akbar? O ano bang tama? Allahu Akbar, saka ko magsabi Allahu Akbar pagbaba? O ano bang tama? Balik tayo sa kitab at sa sunnah. Ano bang tamang pagsala? Usalli fardal jumu'ati. Yung bang tamang pagsala? Hindi yun ang tamang ang ano ng Rasulullah. Tignan natin, paano ba ang pattern ng pagsala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pag nagtakbir ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang panimula niya, hindi niya binabasa ang niyya. Naka-istikbal siya sa kibla, hindi niya binabasa ang niyya. Idan, al-qawlu qawlur Rasul. Babalik tayo doon. Bakit? Yan ay pangako ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangako ng Nabi Muhammad bago siya lumisan sa mundong ito. Anong sabi niya? Taraktukum alal bayda. Iniwan ko kayo sa napakalinaw na klase ng relihiyon, kariktan at saligan. Ano yun? Layluha kanahariha. Ang gabi nito ay singliwanag ng umaga nito. La yazigu anha illa halik. Walang sino mang masisinsay at maliligaw mula sa relihiyong iyon na napakalinaw, di ba na lamang sa naisulat na sa kanya doon sa Lawhil Mahfuz na maliligaw siya. Ganun kalinaw. Kaya, ang kitab at ang sunnah, magiging hujjatun laka aw alaik. Maari siyang ebidensya, pabor sa atin sa araw ng paghukom o laban sa atin. Pag di natin sinunod, laban sa atin. Pag sinunod natin, kakampi natin ang kitab at ang sunnah. Kanya, paano ba, Ustad? Kasi nagkakagulo-gulo. Minsan, pagtatawag yung mga pinsan namin OFW, tapos na nag-declare dito sa buong Pilipinas na ganitong kwan, tatawag yung taga-Saudi, tatawag ang taga-Qatar, alauna, alas 2, tatawag, Assalamualaikum, puasa ka no, puasa na kayo kasi nakita dito sa Saudi. Ala na maggising na ng mga kwan yung iba, tulog na, hindi na sila nagniyat na magtarawih maglahat kasi nagdeklara na ang mga nandito sa Pilipinas o nandito sa Indonesia, Malaysia, na hindi nila nakita. Halimbawa, dahil ito sa pagfaham sa hadith, ang mga ulama natin, nahati sila sa dalawa. So, sino ang pwedeng mag-ikhtilaf? Ang ulama lang. Tayo na juhala, hindi tayo pwedeng makisali sa ikhtilaf ng mga ulama. Okay? Kasi kahit gaano pa natin katalino, hindi tayo qualified na umantay sa mga scholar. Okay? So, dalawang pananaw nila dito sa hadith na sabing, sumu liru'yatihi. Mag-ayuno kayo't magsimula ng ayuno sa Ramadan kapag nakita ang hilal. Ang sabi ng jumhur ng Hanafiya, karamihan sa Hanafiya, Malikiya, at may kaul mula sa mga Shafi'iyya, sabi nila, ay sumu, ayu balad, fi ay balad ru'yal hilal, kahit saan man kasabi niyang lugar, bansa, makita ang bagong buwan ng Ramadan sa ika-29 ng Sha'ban o ang Shawwal sa ika-29 ng Ramadan, ay kailangan doon na magsimula na kagad. Lahat ng mga Muslim,
khitab lil'am. Dahil sa sinabi din ni Allah Ta'ala, faman shahida minkum ash-shahr. Faman, ibig sabihin kahit sino ang makakita nun, kahit saan ang makakita nun, ay mag-ayuno. Okay. Yun ang isang pananaw. Isang pananaw. Pangalawang pananaw ng mga ulamaul Malikiyah. Bakit natin, Ustad, nagbabanggit tayo si Maliki, si Kwan? Kasi, hindi tayo ganun katalino para maintindihan natin ang dalil na didirektahin natin sa sarili natin. Sila ang mas nakaunawa. Kasi sila yung nagbilong sa mga mujtahidun o yung mga dalubhasa pagdating sa pag-unawa sa dalil. Ang Malikiyah, sabi nila, ang ibig sabihin kanito ay mag-ayuno kayo kapag nakita ninyo ang bagong buwan. Ibig sabihin nun, yun sabi niyang malalapit at malalayong mga bansa, pero wag yung malayo masyado. Pag magkaparehas, pag nakita nilang buwan sa isang bansang yun, pwede nang mag-ayuno yung nandun sa medyo malayo, pero wag yung malayo masyado. Yan sa kanila. Yan ay nasa kitab ng mga Maliki. Liban lang si Imam Ibn Abdul Bar, na isa sa mga ulama ng Malikiyah, sinalungat nito. Sabi niya, hindi ganun Ang tama doon ay ang gaya ng pananaw ng karamihan sa mga Shafi'i at karamihan sa mga Maliki at may kaul mula sa Hanabila. Ano yun? Ibig sabihin noon, yung mga bansa na magkakatulad sila, yung term na matla o matali', ibig sabihin nun, sikatan ng buwan or sikatan ng araw. Saan ba sumisikat ang buwan? Saan siya lalabas? Sa lubugan ng araw. Dito sa kibla. Kaya pag titingin ng buwan, sa kibla ka titingin, wag dun sa silangan ng araw. Walang tumitingin ng buwan sa sikatan ng araw. Walang buwan na lalabas dyan. Umasa ka na walang buwan. Dito. So kapag nakita, kasi segundo lang siya, aakyat siyang ganon sa paglubog mismo ng araw. Ngayon, pagka magkaparehas ang mga minutes lang, halimbawa, nauuna sa atin ang Palawan, na ang araw doon lumulubog ng nauuna at sumisikat nauuna, tayo naman medyo delay tayo dito. Sa Jensan ilang minutes, sa Cotabato ilang minutes, Iligan ilang minutes, ibig sabihin, isa tayo ng matali. Hindi pwedeng magkakaiba tayo. Yan ang sinabi ni Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah at ng ilan sa mga Malikiyah kagaya ni Ibn Abdul Bar, at yan din ang pinili ni Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ng Hanabila rahimahullah ta'ala. Pinili niya ito, bakit? Para hindi magkakalituhan at magkakagulo yung magkakatulad ng sikatan ng buwan, ng time zone, isang oras lang ang diferensya o minutes lang, para silang yu'tabar bila baldatan wahida, para siyang isang bansa. Indonesia, sila ay delayed sa atin 1 hour lang. May mga lugar doon, parehas ng time sa Davao City. So, hindi pwedeng magkakaiba. Okay. Ngayon, alin ba doon ang tama, Ustad, sa tatlong yun? Ang masasabi natin, lahat yun tama. Lahat yun tama. Pero kapag sasabihin natin, alin yung pinakamalapit sa sawab o pinakatatama sa pinakatama, yung pangatlong ray. At doon tayo magagaanan. Kasi, ang kailangan doon, hindi narinig mo lang, hindi binalita lang sa internet. At least, may nakakita na talagang mapagkakatiwalaan. Sa simula ng fasting, yakfi, shahidun wahid. Yung isa lang na makakita, okay na. Pero sa pag-ending ng fasting, kailangan dalawa. Bakit ganon? Anong dabit? Ano ang dahilan kung bakit ganon? Dalawa. Dahil maaari, sa completion ng fasting, dun pa tayo magkaroon ng simplang o magkamali. At di pa matanggap. So, kailangan ng dalawa talaga. Para sumaksi na hilal talaga yung nakita nila. Hindi buhok, hindi ng mata niya, sa katarata niya. Hilal talaga ang nakita. At ang hilal, hindi siya ganon kalinaw na kagayang nakikita nating full moon. Minsan, kahit yung naked eye natin na siya makita kasi napakanipis niya. Kailangan natin ng teleskopyo, kailangan ng high-tech na mga pero madalas nakikita din ng sariling mata. So,
yun pala ang malakas, mga kapatid, sa Islam. Sa lahat ng opinion na yun o ijtihad na yun ng mga ulama, nang sa gayon ay magaanan tayo, gusto ni Allah Ta'ala ang kagaanan sa atin at hindi ang mabigatan tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Idan, doon mapag-aalaman natin na ang ating ibadat nakabatay tayo sa hilal. Gaya ng ating na-discuss nung mga nakalipas na khutbah nang sinabi ni Allah Ta'ala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong ang mga Hudyo, bakit kayong mga Muslim nagbabatay kayo sa new moon? Anong meron dyan? Sabi ni Allah Ta'ala sa suratul Baqarah, yas'alunaka 'anil ahilla. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong ka ng mga tao tungkol sa mga bagong buwan. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Ito ay kay pagtatakda ng oras sa mga tao at para sa hajj. So paano natin matutukoy na dumaan na ang isang taon ng hijra sa ating pera para makapagsaka na tayo? Sa pamamagitan ng hilal. Paano natin matutukoy ang idda ng mga mutallaka o ang idda ng mutawaffa anha zawjuha, yung namatay sa kanyang husband? Paano natin malaman ang idda niya? Sa March, April, May? Hindi dyan. Mali, hindi to tama. Kailangan sa hilal tayo magbilang. Ang pera na naimpok mo na hindi nagalaw, sumobra pa sa nisab, gusto mong labasan ng zaka, paano mo malaman kung isang haul na, isang hijri year na ang dumaan? Saan ka magbibilang? January, February? Hindi. Magbibilang ka kung sa Muharram ba yun, sa Safar ba yun, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, at sa darating na Rabiul Thani o darating na Sha'ban. Ganong petsa rin siya na hindi siya nagalaw, saka mo ibibigay ang zakat sa mga karapat-dapat. Ganon din sa Hajj, ganon din sa Dhul Qa'dah, sa Muharram, sa Safar, lahat ng yan. Kahit sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil tayo ay umma na hindi tayo nagbibilang at hindi tayo ay nagkakalkula. Tinitignan natin ang buwan o ating binibilang ayon sa pagkita o pagtingin natin sa buwan. Huwag tayong sumalungat. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Sumunod tayo at huwag tayong sumalungat. Sapagkat kung tayo ay sasalungat, ang warning sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa sino mang sasalungat sa sugo, sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Sabi ni Allah Ta'ala ay magbantay, magmatyag. Warning, babala. Sa sino mang susuway sa patakaran, tarikah, pamamaraan ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ka sila tatamaan ng fitnah, ng pagsubok sa kanilang pananampalataya, at ang tafsir ni Imam Shawkani sa fitna dito ay maaring ang syubha sa din o kaya ay shirk. O yusibahum adabun alim, o hindi kayo tatamaan sila ng isang napakasakit na kaparusahan sa kabilang buhay. Ang hindi pagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsunod sa sariling kapritsyo o kagustuhan, katotohanan ito ay maaaring magresulta sa kufur. Maaaring magresulta sa kapawalang bisa ng lahat ng iyong mga gawa. Kahit pa napakasipag mo magsala, napakabuti ng pag-ugali mo, kung susuwain mo ang sugo sallallahu alaihi wasallam, na matapos na naging clear sa'yo ang mga adilla, ang mga dalil, nangangahulugan ay mawawalang saysay ang mga gawain mo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, sa suratun Nisa. Sino man ikasabi niya ang sumunod sa sugo sallallahu alaihi wasallam ay tunay na kanyang nasunod si Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillahi rabbil alamin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره وتمنهج بمنهجه إلى يوم الدين. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, mga sabik sa Ramadan, ang ating pagkasabik ay ilagay natin sa tama na timbangan. Huwag tayong hihigit sa kung ano ang nakasaad sa kitab at sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang pagmamalabis ito ang nakasira sa mga naunang mga umma sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlal kitab, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." O mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayo ikang magmalabis sa inyong relihiyon. Huwag tayong maging mapagmalabis sa ating pananampalataya. Huwag maging malabis tayong istrikto at huwag naman din maging malabis na maluwang. Kailangan nasa tamang ekwilibryo o balanse tayo ng kitab at ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapagkat iniwan niya ito sa atin. At para saan pa na iniwan niya ito sa atin kung hindi ito ang ating pagbabatayan, mga kapatid sa pananampalataya. So mamaya dito sa atin sa Pilipinas, Maghrib time, sisilip sa buwan ang ating mga ulama. Sisilip sa buwan, pati ang kanilang mga tagasunod, lahat tayo. Maaari tayong pumunta sa kung saan alam nating doon ay maaari nating masilayan ang buwan. Kung masilayan, simula ang ating pag-ayuno bukas, ibig sabihin ay magtatarawih tayo ngayong gabi. Kung hindi naman, ay kukumplituhin natin ng 30 araw ng Sha'ban at magsisimula tayo sa susunod na araw ng ating pag-aayuno. Mga kapatid, ganun kasimple ang Islam, hindi kailangan ng komplikasyon. Ang tao ang nagkukumplikado sa kanyang sarili dahil gusto niyang isali ang kanyang utak, ang akal niya sa din. Samantala, ang function ng ating akal, ng ating utak, ng intellect natin, kahit gaano pa tayo katalino, kailangang isuko natin ito sa dalil at gamitin upang unawain ang dalil, mga kapatid sa Islam. Sabi nga ni Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ito'y para sa lahat, lalo na doon sa mga nagsasabi na dapat mauna kaming mag-ayuno kasi ang mga angka namin ay mga syarif. Insalip biya kamo, subaylong niya makauna magpuasa. Hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Muslim, la yataqaddamanna ahadukum fi sawmi Ramadan o bi sawmin yawmin aw yawmain. Hindi maaari, kasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na mauna ang sino man sa inyo sa pag-aayuno ng Ramadan, isang araw o dalawa. Huwag mauuna. Dahil sa ang kanyang reason ay syarif siya. Ang syarif siya, ibig sabihin dugo siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dalil mo sa ginagawa mo na yan? Wala din naman siyang dalil. Wala siyang masasabing batayan sa Quran o sa Hadith. Ang mga sahaba ba, kahit si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, ginawa ba nila yan na nauna sila? Samantala sila na yung pinakamararangal na sahaba ng Rasulullah? Hindi. Hindi sila nauna. O bakit sino tayong para mauna? At itong araw na ito, tinuturing ito mga kapatid na Yawmu Shak. Araw ng pagdadalawang isip kung pumasok na ba ang Ramadan o hindi. At pagkatapos ay pipilitin mo na dito na simula na ang puasa ngayon. Hindi pa simula, mga kapatid. Titingin pa tayo sa buwan. Kanya, wag ang sarili nating kagustuhan ng ating sundin, bagkos ang ating kagustuhan ipasunod natin sa gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nais kong ipaalala sa inyong lahat, ang masjid na ito, ayon mula sa mga tagapamahala, ay nagsasabi na ang masjid na ito ay mayroong bukas na iftar para sa lahat na sino mang magsasala dito sa buong Ramadan. At ito ay magpapaigting sa ating mga kapatiran, kung dito man kayo mag-iftar o kung saan man, basta't buklod-buklod tayong mga Muslimun sa ating pag-aayuno mula sa pagsisimula hanggang pagtatapos dito. Sapagkat tayo ay ummatan wahida, iisa tayong umma, ang ating kitab ay iisa, ang Panginoon natin ay iisa, ang Rasul natin ay iisa,
hindi dapat tayong magsalungatan. Bagkus anumang salungat sa kitab at sa sunnah, yun ay ating isantabi at sundin natin ang Quran at ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghabilin sa atin na huwag tayong gumaya at sumunod sa mga naunang umma sa atin na kanilang sinasalungat ang kanilang mga propeta. Innama ahlaka man kana qablakum, ang pinakanakasira at nakawasak sa mga nauna sa inyo, ayon sa pagkakaulat ni Ibn Majah sa hadith na ito ay hadithun hasan. Sabi niya, kathratu masail katluhum anbiyaihim, ang kanilang pagpaslang sa kanilang mga propeta, wa kathratu masailihim anbiyaahum, at sa sobra ikasabi niyang pagtatanong nila, pagsisiyasat sa kanilang mga propeta na hindi na kailangan na itanong, tapos na mayroon ng dalil, ay tinatanong pa nila dahil sa kalikutan ng kanilang mga sariling mga isipan. Mga kapatid sa Islam, tayo ay magbigay pugay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat tayo ay umaasa na kanya tayong ipamagitan sa araw ng paghukom. Faqala man azza min qailin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ina ar-rashidin an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulik salawatuka wa salamuka alayhi wa ridaka anhum ajma'in. Allahumma ansur man nasara dinak wa akhdhul man khadala dinak ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna lirramadani minal musta'iddin ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا لرمضان لشهر رمضان من المستعدين يا رب العالمين وبارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين وبارك الشهر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.